Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and comedy movie, na pinamagatang, Okay Madam, na ipinalabas noong 2020. Nagsisimula ang pelikula noong 2009 sa Mongolia. Noong panahong iyon, may dalawang sundalo mula sa North Korea na palihim na pumasok sa isang gusali para sa isang espesyal na misyon. Ngunit nahuli sila ng mga gwardya at nagsimula ang bakbakan. Isa sa mga sundalo ay si Guison. Mukhang may hinahanap siyang mahalaga. Biglang tumawag ang ama ni Guison at sinabihan siyang itigil ang kanyang misyon. Binalaan din siya na balak siyang sakta ng kanyang kasamahang si Chulong. Para protektahan ang sarili, binaril ni Guison si Chulong bago pa siya nito masaktan at iniwan siya. Samantala, ang ama ni Guison ay may kalaban na gusto siyang patayin. 11 taon ang lumipas sa Incheon, South Korea, may isang masayahing babae na ang pangalan ay Miyong. Nagpapatakbo siya ng panaderia at kilala sa pagiging mabait at maingat sa pera. Pagkatapos ng trabaho sa kanyang tindahan, pumupunta siya sa kanyang asawang si Soo-kwon na nagtatrabaho sa larangan ng computer. Mahilig mangolekta si Soo-kwon ng takip ng bote sa pag-asang manalo ng premyo tulad ng washing machine. Isang araw, may isang customer na nagpagawa ng laptop na may virus. Magalang na inalok ni Soo-kwon at ng kanyang asawa ang customer ng inumin. Nang buksan ng babae ang kanyang bote, nakakita siya ng sorpresa, isang tiket papuntang Hawaii. Sa una, nag-alinlangan si Miyong na pumunta sa bakasyon dahil sa gastos. Ngunit nalungkot ang kanilang anak na si Nari dahil hindi pa siya nakakapagbakasyon gaya ng kanyang mga kaibigan. Kaya napagpasyahan ni Miyong na magbakasyon silang pamilya. Inayos nila ang kanilang mga pasaporte at naghanda para sa biyahe papuntang Hawaii. Sa ibang lugar, may babaeng naghahanda. Bigla siyang nakatanggap ng misteryosong tawag at mukhang binigyan siya ng isang misyon. Samantala, sa isang mataong kalye, may lalaking nakatanggap ng tawag mula sa kanyang boss. Sinabihan siyang subaybayan ng isang taong papuntang Hawaii. Laking gulat, ang lalaki ay si Chulong, isang miyembro ng espesyal na unit ng North Korea. Buhay pa rin siya kahit binaril siya ni Guison 11 taon na ang nakalipas. 2 araw ang lumipas, inutusan ni Chulong ang kanyang mga tauhan na kilalanin ang taong nasa litrato na kahawig ni Guison. Sa pamumuno ng kanilang kapitan, naghanda sila para sa kanilang operasyon. Samantala, nagmamadali si Miyong at ang kanyang pamilya papunta sa paliparan. Sa mga sandaling iyon, muntik na silang maiwan ng eroplano pero nakaabot pa rin sila sa gate sa tamang oras. Bilang huling mga pasahero, inalok sila ng 2 libreng business class seats dahil may bakante. Pinili ni Miyong at Nari na umupo sa business class habang si Soo-kwon ay umupo sa economy class. Sa loob ng cockpit ng eroplano, may flight attendant na nagngangalang Hyunmin na nagbigay ng impormasyon sa piloto. Mahilig siya sa mga pelikulang tungkol sa espiya kaya't nagkukunwari siyang espiya. Pagka-take off ng eroplano, may isang flight attendant na nag-alok kina Miyong at Nari ng pagkain. Nagulat sila nang malaman nilang kasama na sa bayad ang lahat ng pagkain sa business class. Umorder sina Miyong at Nari ng masasarap na pagkain para sa biyahe. Samantala, nakipagkwentuhan si Soo-kwon sa isang matandang lalaki na nagngangalang Mr. Park sa economy class. Naging masaya ang kanilang usapan at nabanggit ni Mr. Park na pupunta siya sa Hawaii para bisitahin ang kanyang apo. Sa kabilang banda, nagsimulang makaramdam ng pagsakit ng tiyan si Miyong dahil sa mga pagkaing mayaman sa lasa. Kaya, agad siyang gumamit ng banyo. Pero lahat ng banyo sa business class ay okupado kaya kinailangan niyang maghanap sa economy class. Nagmamadali siyang humiling kay Soo-kwon na bantayan si Nari habang siya ay nasa banyo. Samantala, inutusan ni Chulong ang kanyang mga tauhan na hanapin ang target na nasa eroplano rin. May isang babae na nakasombrero at nakamask na nakaramdam ng kakaiba kaya agad siyang nagtago sa banyo. Mukhang may plano siya. Pagkatapos maghanap, iniulat ng mga tauhan kay Chulong na hindi nila makita ang hinahanap nila kaya kinailangang mag-isip ng panibagong plano si Chulong. Kasabay nito, napansin ni Hyunmin na mukhang balisa ang isa sa mga tauhan ni Chulong matapos makatanggap ng bagong misyon. Sa sandaling iyon, natarante si Hyunmin nang marinig niyang ang misyon ay ang pag-hijack ng eroplano. Agad niyang sinubukang ipaalam ito sa isa pang flight attendant pero siya'y napag-alitan dahil hindi siya nakatutok sa kanyang trabaho, lalo na't tumama ang eroplano sa turbulence. Pagkaraan ng kaunti, sinimulan na nina Chulong at ng kanyang mga tauhan ang kanilang kilos.
Pinatahimik nila ang mga flight attendants at pinatumba ni Chulong si Hyunmin. Pinapila ng mga tauhan niya ang mga pasahero at pinilit silang magsama-sama sa isang lugar. Pati ang mga pasaherong mula sa business class, kabilang si Sokwon at ang kanyang anak na babae, ay dinala roon. Kumuha si Chulong ng isang flight attendant na bihag at hiniling sa piloto na buksan ang cockpit. Pagkapasok sa cockpit, agad na pinabagsak ni Chulong ang co-pilot na nanlaban. Inutusan niya ang mga piloto na baguhin ang direksyon ng eroplano. Habang nagkakagulo, sinuyod ng mga tauhan ni Chulong ang eroplano para tiyaking walang pasaherong nagtatago. Subalit, isa sa kanila ang naipit sa isang masikip na lugar nang biglang lumiko ang eroplano, at may bagay na humaharang sa kanyang daanan palabas. Samantala, si Miyong na walang kaalam-alam sa nangyayari ay abala sa loob ng banyo. Sa lupa, napagtanto ng National Intelligence Service na may nagaganap na hijacking. Pinaghinalaan nila si Guison, isang dating ahente ng North Korea na ngayon ay nasa South Korea, bilang pansamantalang sospek. Kilala siyang isa sa mga pinaka-wanted sa bansa. Samantala, sa eroplano, pinaghiwa-hiwalay ni Chulong ang mga pasahero base sa kasarian. Nang magsama-sama ang mga babae, napansin ni Chulong ang isang babaeng may suot na sombrero at siya ay nagtaka. Nilapitan niya ito, at nang nagtangkang tumakas ang babae, nahuli niya ito habang tinututukan ng baril. Habang nasa banyo si Miyong, isa sa mga tauhan ni Chulong ang nakakita sa kanya. Pilit siyang pinasok at sinubukang atakihin pero nakakagulat na lumaban si Miyong at napabagsak pa niya ito. Samantala, inihayag ng National Intelligence Agency na si Miyong ay si Guison na nagpa-plastic surgery para baguhin ang kanyang anyo. Kaya si Miyong pala ang hinahanap ni Chulong. Ang babaeng may sombrero at mask na nahuli kanina ay isa palang sikat na artist na si Ansera. Tinatago niya ang kanyang pagkatao mula sa publiko. Nang matuklasan ng mga hijacker na kilalang tao ang kanilang nahuli, hindi nila napigilan ang sarili at nag-selfie kasama siya. Nang mapagtanto ni Chulong na si Guison ay nagtatago pa, nagsalita siya gamit ang loudspeaker ng eroplano at hinimok siyang sumuko. Sa pagkarinig sa boses niya, naalala ni Guison ang bilin ng kanyang ama na lisanin ang North Korea. Lumipat siya sa South Korea kung saan naging si Miyong, at nagsimula muli ng bagong buhay kasama si Sokwon. Nagkaroon sila ng anak na babae na nagbigay ng malaking saya sa kanilang buhay. Samantala, si Sokwon at ang kanilang anak na babae ay umupo kasama ang ibang mga pasahero. Noong panahong iyon, nag-aalala si Sokwon tungkol kay Miyong kaya hiniling niya kay Park na alagaan muna ang kanilang anak habang hinahanap niya ang kanyang asawa. Tahimik siyang naghanap sa likuran ng eroplano pero hindi niya nakita si Miyong. Sa halip, nakakita siya ng laptop sa ilalim ng upuan, at si Sokwon, na bihasa sa mga computer, ay dinala ang laptop sa isang tahimik na lugar at sinimulang subukang pasukin ang mga sistema ng eroplano. Samantala, pinagmamasdan ni Miyong mula sa itaas ng cabin ang mga nangyayari. Nakita niyang tinatakot ng isa sa mga hijacker si Hyunmin, hinihinga ng impormasyon tungkol sa mga pasahero. Si Hyunmin, na mahilig sa mga spy na bagay, ay patuloy na nakatingin kay Miyong kaya napansin siya ng hijacker. Pero mabilis na kumilos si Miyong, tumalon pababa, at pinigilan ang hijacker. Pagkatapos, inamin ni Hyunmin na itinago niya ang datos ng pasahero sa kanyang medyas. Agad itong kinuha ni Miyong at sinunog, umaasang maprotektahan ang kanyang pamilya sa mga masasamang tao. Nagdesisyon silang magtulungan. Nagbihis si Miyong bilang isang flight attendant habang si Hyunmin naman ay pumunta sa cargo hold para humanap ng armas. Sama-sama nilang pinlano kung paano haharapin ang mga panganib. Maya-maya, nagkunwaring food server si Miyong para makalapit sa isang hijacker. Nang tinutukan siya ng baril, nanatili siyang kalmado. Sa tulong ng kanyang husay sa martial arts, madali niyang napabagsak ang hijacker. Matapos ang unang banta, nagtungo siya sa silid kung saan nakakulong ang mga pasahero. Doon, hindi inaasahang nakita niya si Nari. Nag-alala siyang baka makakita ng karahasan si Nari kaya ayaw niyang magpakita na isang inang nakikipaglaban. Nagsuot din siya ng maskara para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Samantala, nagtagumpay si Sokwon na pasukin ang sistema ng eroplano at sinubukang alamin kung sino si Chulong, ang utak ng hijacking. Nang makuha niya ang impormasyon, agad niya itong iniulat sa ahensya ng intelligence. Sa parehong oras, dumating si Hyunmin sa cargo hold at nakita si Sokwon na kahina-hinala ang kilos.
Akala niya ay isa si Soo-kwon sa mga hijacker kaya agad niya itong inatake. Ngunit madaling naipagtanggol ni Soo-kwon ang sarili, at naiwan si Hyunmin na takot na takot. Matapos mag-imbestiga ng mas malalim, nalaman nila na dati palang nagtatrabaho si Soo-kwon para sa National Intelligence Agency ng South Korea. Sa bagong kaalamang ito, patuloy na hinahak ni Soo-kwon ang control system ng eroplano. Ngayon, kahit hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa, sinubukan ni Miyong at Soo-kwon na ayusin ang problema sa kani-kanilang paraan. Gamit ang kanyang kakayahan, nagawang ihak ni Soo-kwon ang control ng piloto at ibinalik ang eroplano sa orihinal nitong direksyon. Sa cockpit, sa una ay inakala ni Chulong na gawa iyon ng piloto, pero kalaunan ay napagtanto niya ang totoo matapos mapanood ang CCTV footage. Samantala, nakarating si Hyunmin sa silid kung saan nakaimbak ang mga emergency na sandata. Kumuha siya ng ilang armas, ngunit may hijacker na natutulog sa loob. Mabilis niya itong itinali at umalis agad sa silid upang hanapin si Soo-kwon. Si Miyong naman ay nakipaglaban sa kapitan. Sa una, matigas ang kapitan, ngunit si Miyong, na kilala bilang pinakakinatatakutang lihim na ahente ng bansa, ay agad na nakakuha ng kalamangan. Nang maramdaman niyang nagdududa na ang kapitan sa kanyang pagkakakilanlan, sinipa niya ito ng malakas at nawalan ng malay. Gayunman, sandali lamang ang kanyang tagumpay dahil dumating si Chulong kasama si Soo-kwon na nahuli na. Pareho silang ginapos at dinala sa isang silid. Sa kabilang banda, nang makita ni Nari na inaaresto ang kanyang mga magulang, pilit siyang nanatiling kalmado upang hindi mahalata. Samantala, habang nagtatago si Hyunmin sa ventilation shaft, natarante siya nang makita niyang nahuli rin sina Soo-kwon at Miyong. Sa passenger cabin, napansin ni Mr. Park na mukhang malungkot si Nari at sinubukan siyang pasayahin gamit ang isang teddy bear. Subalit ito ay naging sanhi ng hinala ni Chulong dahil hindi pa rin niya natatagpuan si Gwison. Nagsimula siyang maghinala na baka ang ina ni Nari ang hinahanap niya. Maya-maya, tinanong ni Chulong si Nari tungkol sa kanyang ina, at dahil sa pressure, itinuro niya si Ansera sa likuran niya, at sinabing ito ang kanyang ina. Laking gulat ng mga pasahero dahil kilala si Ansera bilang isang single na artist. Sa sobrang pagkabigla, napilitan si Ansera na umayon sa kwento at nagkunwaring ina ni Nari, dahilan para himatayin ang isang pasahero. Ngayon, balikan natin sina Soo-kwon at Miyong. Sa wakas, inamin ni Soo-kwon na isa siyang intelligence agent na ipinadala upang bantayan si Miyong nang unang dumating siya sa South Korea. Ang paghahayag na ito ay nagpasakit sa damdamin ni Miyong at nagdulot sa kanya ng luha at pakiramdam ng pagtataksil dahil sobrang nagtitiwala siya kay Soo-kwon. Sa kabila nito, sinubukan niyang patibayin si Miyong na ang kanyang mga nararamdaman para sa kanya ay totoo at hindi lang bahagi ng kanyang misyon. Noon, nagkunwari si Soo-kwon na isang palaboy upang bantayan si Miyong dahil sa kanyang pag-uugali na matapang at malupit. Pero habang nakikilala niya siya ng mabuti, napagtanto niyang mabait si Miyong at iba siya sa inaasahan niya. Binago nito ang lahat para kay Soo-kwon. Napagtanto niyang nahulog siya sa pag-ibig kay Miyong, ang taong binabantayan niya. Ngayon na alam niyang isang secret agent si Soo-kwon, naiisip ni Miyong kung matatanggap siya ni Soo-kwon. Pagkarinig nito, ang sagot ni Soo-kwon ay simple lamang. Sinabi niyang hindi mahalaga sa kanya ang nakaraan ni Miyong. Ang mahalaga ay siya ang asawa niya at ang ina ng kanilang anak. Nang marinig ito, umiyak si Miyong at umiyak din si Soo-kwon. Samantala, pagkatapos magkamalay ang kapitan, nagsimula siyang magplano kasama ang kanyang mga tauhan. Pumunta siya upang kausapin si Chulong na nasa cockpit at nakakagulat ay inatake niya ito. Inamin ng kapitan na siya ay nadismaya dahil magkaiba ang plano nila ni Chulong. Ang plano ng kapitan ay ibenta si Miyong kapalit ng malaking halaga ng pera. Siya ay wanted ng maraming tao sa North Korea, at sino man ang makakahuli sa kanya ay bibigyan ng malaking gantimpala kung maibebenta siya doon. Balak din niyang pabagsakin ang eroplano kasama si Chulong. Pagkatapos ay siya at ang kanyang mga tauhan ay tatakas gamit ang parachute, at dadalhin nila si Miyong. Sa oras na iyon, hindi ito matanggap ni Chulong dahil may mga inosenteng pasahero sa eroplano. Sinubukan niyang labanan ang kapitan ngunit napagtanto niyang lahat ng mga tauhan niya ay nagtraidor na sa kanya. Wala nang ibang pagpipilian, nahuli na si Chulong kasama sina Soo-kwon at Miyong. Sa isang tensyonado na sandali, iniutos ng kapitan sa piloto na ibaba ang eroplano sa 8,000 talampakan.
Sa una, tumanggi ang piloto dahil delikado ito, ngunit dahil sa banta, kailangan niyang sumunod. Habang bumababa ang eroplano, nahihirapan sina Sukwon, Mi-young, at Chulong sa gitna ng turbulence. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas ang katotohanan. Kinidnap ni Chulong si Mi-young dahil sa nakaraan ng kanyang ama. Ang ama ni Mi-young ay isang mahalagang tao na nagsil sa isang mapanganib na nuclear weapon. Maraming kriminal ang nais hanapin ng ama ni Mi-young upang buksan ang armas na nagdulot sa kanyang pag-aresto at kamatayan. Gayunpaman, ang susi sa seal ay ang mata ni Mi-young, kaya siya lamang ang makakapagbukas nito. Kaya't nais ng kanyang ama na mamuhay siya ng ligtas sa South Korea. Sa mga oras na iyon, ipinaliwanag ni Chulong kung bakit nais niyang kidnapin si Mi-young. Hindi ito dahil sa masamang layunin kundi upang protektahan siya. Nais niyang iligtas si Mi-young mula sa mga taong humahabol sa kanya at nagtatangkang saktan siya, kabilang na si Chulong mismo. Sa nakaraan ni Chulong, hindi niya gustong patayin si Mi-young. Ngunit dahil sa takot ni Mi-young, naging maingat siya at hindi nagtitiwala sa sinuman. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, napagdesisyonan nilang magtulungan at pigilan ang plano ng kapitan na pabagsakin ang eroplano. Samantala, si Hyunmin, na dumaan sa ventilation shaft, ay nagulat nang makita si Chulong na bahagi ng kanilang grupo. Kaya't nagsama-sama silang apat at nagdesisyon na harapin ang kapitan. Sa mga oras na iyon, hinahak ni Sukwon ang sistema ng eroplano at pinatay ang mga ilaw, na nagbigay daan kay Mi-young at Chulong na gumalaw sa dilim at pabagsakin ang kanilang mga kalaban. Kasabay nito, hindi rin tahimik ang mga pasahero. Tumulong sila sa pamamagitan ng pag-istorbo sa mga kaaway, kaya't naging mas madali para kay Mi-young ang makipaglaban. Hindi nagtagal, natalo ang mga hijacker, kabilang ang kapitan na hindi kayang makipagsabayan sa lakas ni Mi-young. Habang tumataas ang tensyon sa eroplano, nagsimula si Chulong na mag-ipon ng kanyang mga gamit at nagplano na tumalon mula sa eroplano. Ngunit siya'y biglang binaril ni Mr. Park. Lumabas na si Mr. Park ay isa sa mga hijacker, na nagbabantay kay Chulong bilang bahagi ng kanilang plano. Sa mga oras na iyon, nakaramdam si Mr. Park ng pagtataksil sa mga ginawa ni Chulong. Doon, inihayag ni Mr. Park na siya ang pumatay sa ama ni Mi-young. Inutusan niya si Mi-young na sumama sa kanya upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang anak. Hindi nagtagal matapos subukan ni Sukwon na lumaban gamit ang isang electric gun, ngunit isa lamang itong laruan. Binaril si Sukwon sa harap mismo ng mga mata ni Nari. Hawak ang umiiyak na si Nari, bumubulong si Mi-young ng isang bagay sa kanya at pagkatapos ay naghanda na tumalon mula sa eroplano gamit ang isang parachute. Bago pa man mag-crash ang eroplano, bumubulong si Mi-young ng isang code kay Nari, at inutusan siyang ihagis ang manika. Nang itapon ni Nari ang manika, tinulak ni Mi-young si Mr. Park, na nagulat, at inihagis din ang manika. Laking gulat ng lahat nang malaman nilang ang manika pala ay isang bomba na inihanda ni Mr. Park upang pasabugin ang eroplano. Matapos ang insidente, bumalik si Mi-young kasama si Sukwon, na milagrosong nakaligtas dahil sa suot na bulletproof vest. Doon, nakaligtas din si Chulong at nagpa siya na umalis na nagbibigay daan kay Mi-young upang magsimula ng bagong buhay. Samantala, kumilos ang ibang mga pasahero upang itali ang natitirang mga hijacker. Kinumpirma ng National Intelligence Service na tapos na ang krisis ng pag-hijack at ligtas na nakapagpatuloy ang eroplano sa biyahe patungong Hawaii. Sa huli, sa isang magandang beach sa Hawaii, makikita si Sukwon na nagbibigay ng singsing kay Mi-young. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.